good morning din sa sarili ko. Hindi, I'm sure nagsalita kayo, nakamute lang. So okay lang. Pero meron pong ilan na hindi ko po makita, no? Hindi dahil malabo mata ko, kundi dahil nakapatay po camera. So kung okay lang po, just for 10 seconds, i-flash niyo lang po i-on niyo lang po yung video cam para makita ko po na kayo, para magalak po ang puso ko, no? Ang hirap pa usapin, puro pangalan lang nakikita. Okay. Yan. Pag na-on nyo na, okay, Kaway, yan, hello, nice to see you po. Okay. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, pwede nyo na i-off. Okay, sige, pwede na i-off. Alam ko mahina po ang data nyo or di kaya nagtitipid kayo ng data, so okay lang po kung i-off nyo ngayon. Gusto ko lang makita, make sure na may kausap ako. Baka iba yung kausap ko ngayon. Okay, so salamat sa Panginoon. Una, gusto ko po magpasalamat kay Lord. No? Nagagalak po ako sa narinig po mga testimonies po mula sa bawat isa. Just to know na tayo po ay mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, na hindi tayo nagsa-second guess, hindi tayo nag-aalinlangan na kapag may crisis, may calamity na dumating sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran, handa tayong tumulong. Hindi pa tayo kailangan, walang kailangan magmakaawa sa atin, nandun yung kaagad na response natin. Salamat kay Lord. Dahil naniniwala ko yung ganung klaseng puso, hindi yun automatic. Hindi yun yung pinanganak tayo na ganun ang ating puso. In fact, kung titingnan natin ang salita ng Diyos, pinanganak tayo selfish, no? Hindi nagbebenta ng isda, no? Kundi talagang matakaw tayo at gusto natin sa atin. Pero salamat kay Lord sa ginagawa niya sa buhay ng bawat isa, na binibigyan niya tayo ng kakaibang pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Kaya ngayong araw na to, I think or I believe na you will find na yung ating pag-uusapan ay some sort of encouragement. At yun yung prayer ko, na kung tayo ay humakbang sa dumating na o sa lumipas na crisis na kung saan nag-respond tayo sa paniniwala natin ayon sa kalooban ng Panginoon, ang prayer natin na yung mapapakinggan natin today will be an encouragement sa atin. But at the same time, ang prayer din natin na yung mapapakinggan natin ngayon ay pwede rin maging mirror. Na kung saan, yes, tayo ay humakbang, pero ang tanong, yung aking paghakbang ba, yan ba ang paghakbang ng kalooban ng Panginoon? Yan ba yung disenyo sa akin? Yan ba yung pag-shape sa akin ng Panginoon na magiging hakbang ko kapag ako ay nakarinig na meron akong kilala o meron mga tao sa paligid ko o meron akong kababayan na dumaan sa calamity? What we're talking about today will be charity in times of calamity. At dahil ang calamity ay hindi na po bago sa panahon natin, this is not the first time nakaranas ang calamity ang mga tao sa mundo. In fact, it has been happening throughout history. It will be a good response to examine Scripture, to examine the Bible to see meron bang example na binibigay sa atin ng Panginoon of a person who responded properly, biblically, nung dumating ang calamity sa bayan niya. Meron bang tao ngayon? And praise God na meron example sa Old Testament at naniniwala tayo ang Old Testament, hindi lang yan basta kwento, but rather it was written for our benefits as an example, but also to show us that there is something better na pwede natin maranasan if we take a look carefully sa Scripture. Charity in times of calamity. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Nehemiah chapter 1, verse 1 to 11. Kung may Bibles kayo na hindi nasa phone. Pero kung wala po, nandito po naka-flash po ang ating verses. Ka-flash nga ba? Ay, hindi pala. So, babasahin na lang natin. Alright. Nehemiah chapter 1, verse 1. If you have your Bibles, please open it. Nehemiah chapter 1, verse 1. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. It came to pass in the month of Chislev in the 20th year, as I was in Shushan, the citadel. Ano ba itong 20th year? 20th year of what? No? So later on we'll find out. That Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. Verse 4. So it was when I heard these words that I sat down and wept, and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. And I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God,
You keep your commandment, your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Verse 6. Please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Verse 8. Remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for my name. Verse 10. Now these are your servants and your people whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. Verse 11, O Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name. And let your servant prosper this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king's cupbearer. Tayo'y manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ni Nehemiah. An example, not a perfect example, O Lord, for he was a man just like us. Some person, Lord, who needed your grace, your mercy, Lord, who needed you to shape his heart and his life. Pero yun po yung dalangin namin, Panginoon, that we have this example of a person who has a heart that is like this, Panginoon. So Lord, this morning, may you examine our hearts. Truly, if our hearts are shaped to be like Nehemiah's, we want to praise you. We want to be encouraged na yung aming tinatahak ay tama, Panginoon. Yung aming ginagawa ngayon na pagtulong sa kababayan namin, na pag-sacrifice, O Lord, yung pag-decision namin sa pagdating sa salapi, pagdating sa aming mga decisions, Lord. Lord, if that is your will, may we be encouraged by your word. But if we are neglecting to do as Nehemiah does, may you correct us, O Lord. May you refine us. May you shape us, O Lord, to be the person that you want us to be. For you are our Savior. You are our sanctifier. And you alone are our Lord and Master. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Why are we talking about calamities? No? I think na nung narinig natin yung testimony, parang ang weird naman na itong topic natin. So far, Pastor, wala naman problema sa naging response natin. Kung i-evaluate nga namin, talagang all out kami no nag-respond sa calamity. And praise God na naging ganun ang puso natin. But we have to realize na hindi lahat ng tao ganun ang katulad sa paniniwala natin when it comes to calamities. There are people, when the calamity hits, lalo na kung sunod-sunod yung mga calamities, ang first response ng iba is, well, they're not really bothered very much. Hindi sila masyadong bothered. It's not because na masama ang puso talaga nila, na very wicked kaagad sila. Hindi ganon. It could be na yung calamities na naririnig nila, maybe nung una nilang narinig na may calamity sa ganitong bansa, sa ganitong lugar, sa family ko, talagang wholeheartedly tumulong sila. But after a while, lalo na nung sunod-sunod yung mga calamity, nagkakaroon ng tinatawag natin na compassion fatigue or donor's fatigue. Na kung saan, kung dati naaantig yung puso, ngayon pag narinig mo, binaha itong lugar, tumasang okay. Okay, nangyari yan last year, nangyari yan the year before. So nagkakaroon ng idea na kung saan may mga tao parang hindi na gaanong bothered. Yun yung isang response ng ibang mga tao. Meron din mga tao na kung saan, yes, tumutulong sila, but rather, not just helping, they are also questioning God. Why is this happening? They have no problem with helping, but the problem is, yung response nila pagdating sa Panginoon, it's not more of, Lord, ikaw ay may control neto. Lord, ikaw ay in control pa rin. It's more of, Lord, bakit mo hinayaan nangyari ito sa family ko?
Bakit mo hinayaan ito nangyari sa aming bansa? Bakit may ganitong calamity or crisis na nangyayari ngayong 2020? There are people who question God. There are people who question God outwardly, na verbally o di kaya sa isip nila, iniisip nila. But there are also people who question God not verbally or in their minds, but in their actions. What does it mean? It could mean na, okay, hindi ako nagtatanong kay Lord kung bakit ito nangyayari, but when calamity hits, the last thing I really do is pray for the persons na nahit ng calamity. Because when people do not pray, it just stays what they really believe about God, na kung saan maybe God is not in control or maybe God won't do much kapag nag-pray ako sa Kanya. So meron mga tao ganun ang response, they question God. And pangatlo, meron rin mga tao that they help. At salamat kay Lord that they help. But they help selectively. What does selectively mean? Ibig sabihin, when the conditions are right, kapag okay ang lahat, then doon ako tutulong. O di kaya yung aking pagtulong ay limited in the sense na kapag nagawa ko na yung part ko, hanggang dun lang. Hanggang dun lang. And we do hear this many times na kung saan meron mga tinatawag na one-time givers, and walang masama kung magbibigay ka one time kung yun yung kaya mo, but rather meron mga tao na kung saan ang paniniwala nila, as long as nagawa ko na yung part ko, meron na ako na contribute, tapos na. Kota na ako. Hindi ko na dapat isipin yan. Meron pa akong ibang problema dapat asikasuhin. So yan yung madalas na responses from people when it comes to calamity. But as we will examine sa story ni Nehemiah, as we look verse by verse sa ginawang response niya, we will see three things na isang mark or three marks of a Christian, of a person who truly believes God, a person who truly is transformed by God, kung paano siya mag-respond sa calamity. Because naniniwala tayo na true charity in times of calamity ay depende sa pananaw mo, unang-una, sa ibang tao, pangalawa, sa pananaw mo sa Diyos, pangatlo, sa pananaw mo sa promises ng Panginoon. At yun yung naging response ni Nehemiah. Tatlong bagay ang titingnan natin. What is the biblical response? And as we look at this, ang prayer natin, may examine natin ang sarili natin, Lord, am I conforming to this? And if yes, praise God. Salamat, Lord. Binigyan mo ako ng ganung puso. But if we examine ourselves and we say, Lord, hindi ako nagko-conform dito, ang prayer natin, hindi tayo ma-discourage, but rather, mingi tayo ng tulong sa Panginoon. Umiyak tayo, sabihin natin, Lord, make me more like Jesus Christ, as Nehemiah has patterned in his story. Tingnan natin, ano yung tatlong bagay na yan? Una, our attitude in calamity. The first thing that we ought to examine when calamity hits, well, ano ba yung attitude ko kapag dumarating ang calamity? Now, it doesn't mean na yung calamity ay nangyari sa iyo. It could mean na yung calamity ay nangyari sa ibang lugar, which is the case sa buhay ni Nehemiah. In Nehemiah's time, chapter 1, verse 1 to 2, ikinwento niya, in the month of Chislev, in the 20th year, again, tinanong natin, ano ba itong 20th year? Is it the 20th year ng reign ng hari? Mukhang hindi. Based on the context, it could mean na yung 20th year na yan, it was talking about, it has been 20 years since first pinauwi ni Cyrus yung mga exiles from Babylon, mga Jewish exiles from Babylon to Jerusalem. So ibig sabihin yung nangyari dito, 20 years na po ang lumipas mula nung unang mga settlers from Babylon pumunta sa Jerusalem. Ano yung nangyari? Nasa Sushan siya, nasa citadel, at ang sabi doon, Hanani, one of my brethren, came with men from Judah. May nagbalita sa kanya, o may pumunta sa kanya from Judah. Hindi ito chismis na balitaan niya, may directly mga sources na nakuha siya kung ano ang talagang kalagayan sa Judah. Anong nangyari? Verse 2, I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. Dalawang bagay ang tinatanong niya dito. Kamusta yung mga Hudyo na nakauwi? They who have escaped, meaning nakaalis sa captivity. Pangalawa, in their journey from Babylon to Judea, it was not a safe journey. So may mga ilan na napahamak, but some of them survived and they were there. O di kaya, referring sa survive the captivity, mga Jewish na hindi nakuha sa Babylon 70 years before or 90 years by this time na naiiwan doon.
So kinakamusta niya sila, kamusta yung mga Hudyo noon? At hindi lang Hudyo, kamusta yung bayan natin? Is it okay? It has been 20 years, no? Mula sa edict ni Cyrus hanggang ngayon, 20 years na lumipas. And yung nag-edict si Cyrus na pwede na silang umuwi, hindi siya nag-edict, umuwi na kayo, bahala na kayo sa gamit nyo. He commissioned his treasurers. He commissioned the rulers of the provinces. If you look at the book of Ezra, andun yung story nun, na nung pinauwi ang mga Jews, they were not sent empty-handed. They were allowed to get resources to rebuild their temple or to rebuild their city. But here's the problem. 20 years nang lumipas. Ito pa ang problema. Verse 3. The survivors who are left from the captivity in the province, ano ang nangyari sa kanila? Were they happy? Were they smiling? 20 years na lumipas? No. They were in great distress and reproach. Ay, kamusta yung bayan? Jerusalem, broken down. Yung gates niya, burned with fire. Yung wall na kung saan nagpa-protect sa Jerusalem before, it's still broken down. Hindi pa rin nagagawa. So ano ang naging response dito ni Nehemiah nung narinig niya? Nung narinig niya, hindi niya sinabi, ay, 20 years na ang lumipas. Ano pa bang bago? Wala nang bago. 20 years na, ganyan ang nangyari. No, when he heard these words, what did he do? He sat down and wept. He mourned for many days. He fasted and prayed before the God of heaven. Bakit ganun ang attitude ni Nehemiah? It's because I believe ito yung tingin niya. Nung kinamusta niya ang mga Jews, hindi niya kinakamusta ang basta-basta sinong estranghero. He was asking about real people, with real families, with real problems. Yung mga nababalitaan natin sa news, or yung, lalo na kung hindi yung bayan natin ang inepektahan, minsan ang naisip natin, these are just someone, this is just a name in the news. For Nehemiah, this was the reality. Those were real people. They had real families. They had real problems. And what was the result? He sat down, he wept, he mourned, he fasted, he prayed. How long? For many days. Now, bakit ganun ang response niya? Ano bang nangyari? Bakit hindi ganun madalas ang response natin? Well, the problem is, for some of us, minsan ang tingin lang natin, ang value ng isang tao ay kalakip ng pagkakilala ko sa kanya. The more I know a person, the more valuable the person is. And the more I will be prayerful. Kaya pag may namatay or may nagkasakit, usually pag mahal sa buhay, doon talaga tayo umiyak. This is human nature. This is what we truly have been. But we have to remember what kind of love that God has loved us with. He did not love us dahil, sobrang close siya tayo. In fact, we were enemies with God. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, with God's love, because God has loved us, ayon sa 1 John, we now can love one another. Ibig sabihin, if you hear of a stranger, if you hear of a person, of a brother or a sister sa Panginoon na hindi mo pa na-meet, but you heard that the person was a brother or a sister sa Panginoon, ang sinasabi dito ng salita ng Panginoon, that's a real person. That's your real brother. Whether you know him or not, he's a real brother or a real person. At ang prayer natin, katulad ni Nehemiah, na humakbang tayo by praying for them. At salamat sa Panginoon, as I was hearing the testimonies kanina, no, we have been praying. No, nung mga tinamaan ng calamity, we have been praying. Salamat doon. At napakahalaga nung pagpa-pray natin. Minsan sinasabi ng tao, pinag-pray ko na siya, okay lang. But there are few people, some of us who are continually praying, at if pinapatuloy nyo ang pagpa-pray, ginagawa nyo the same thing na ginagawa ni Nehemiah at nagpupuri tayo sa Panginoon. Bakit? Because, praying for others, lalo na hindi nyo kilala, it's actually worth it. It's actually very important. How do I know this? Alam ko yon dahil tayo mismo ay naging benefits ng mga ilang tao. Naging bunga ng mga ilang tao na hindi tayo talaga kilala, pero pinag-pray tayo. How do I know that? In our churches, I believe before nabuo ang FBC ministry, before nabuo ang Filipino ministry,
Yung mga churches natin na kinabibilangan, they have been praying na maraming mga kaluluwang makakilala, na mga Pilipino ang makakilala pa. And those people who are praying, for sure, hindi nila kilala kayo. Hindi nila nasa isip na kayo yon ang tutugunin, ang magiging tugon sa panalangin. But they were praying for people that they did not know, and they were praying and praying and praying until the day na tayo ang naging benefits doon, nakakilala tayo sa Panginoon. Dahil meron nag-pray sa atin na maring hindi natin kilala. And so, napakahalaga na tayo, kahit na hindi natin kilala yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga na COVID-19, no, yung mga frontliners, minsan nagpo-pray tayo, nakakaramdam tayo ng pagsawa, lalo na pag hindi natin kilala, hindi natin ma-picture. Pero, mga kapatid, napaka-worth it ng pag-pray natin. Because, una, that's a response of a follower of Christ. Pangalawa, yung prayer natin will never be in vain, even if we're praying for someone na hindi natin kilala. Okay? So, yun yung una. Pangalawa, hindi lang, yun yung response ni Nehemiah. He did not just pray, pagkatapos nun, tapos na. What did he pray for? We have to ask, ano bang sinabi niya? Did he pray and cry out to the Lord, Lord, bakit? 20 years na kami nagsasuffer. Bakit mo hinahayaan na magpatuloy ang suffering namin? Yun ba yung prayer niya? And this goes to our second point, yung approach natin sa calamity. Kanina, we look at our attitude. Anong attitude natin? Let's pray for others. Pero pangalawa, anong approach natin when we pray? Anong approach natin kapag dumating ang calamity? Okay lang ba na isipin na, okay, Lord, ikaw ang, dapat hindi mo hinahayaan to. Okay lang ba na mag-isip tayo ng ganun? And so we look at Nehemiah's example. He remembered who God is and who we are. And this is important. Look at what Nehemiah says in verse 5 and 6, 8. I said, I pray. Look at how he addressed God. Lord, God of heaven. Oh, great and awesome God. Ang tingin niya kay God, He is great, He is awesome, He is God of heaven. He is the God who keeps His covenants. He is a merciful God. Teka lang. Paano niya maiisipan na merciful ang Panginoon kung kakarinig niya lang niya yung family niya or yung bayan niya, yung Jewish people ay in great distress? This does not make sense. But it actually does. Because ang tingin niya sa Panginoon ay angkop sa pinapahayag ng Panginoon patungkol sa sarili niya at sa tamang paniniwala kung sino siya. Mamaya makikita natin kung sino Nehemiah ang tingin niya sa sarili niya. But he calls God merciful and he asks God to hear him, meaning ang tingin niya sa Panginoon, He is a God who hears. He asks God, Lord, open your eyes, meaning he sees God as one who sees. Hindi bulagan Diyos, hindi siya yung hindi namamansin, hindi siya yung nakakalimot sa atin, and He is the God who hears prayers. Look at how Nehemiah sees God. Question ngayong gabi, how do we see God? Every time we pray. When we pray, do we truly believe that God hears our prayers, or are we praying for the sake na masabing nag-pray ako? When we cry out to God, do we cry out and ask God, Lord, to see, knowing na He does see? Do we cry out to Him? Do we see Him as merciful? As Nehemiah sought Him. Pastor, bakit ba niya tiningnan na merciful? Di ba nga may pagsubok sila? May nangyayari sa kanila. Let's look at how Nehemiah sees himself. In the following verse or in the verse below, sinasabi dyan na yung buong bayan mo, Panginoon, ay nagkasala sa iyo. Hindi lang yung buong bayan mo, yung father's house ko, yung aking mga ninuno nagkasala sa iyo. At hindi lang sila, ako ay nagkasala. Anong klaseng kasalanan? Maliit lang ba? No? Pipitsugin ba na kasalanan? No. Look at how he describes it. We have acted very corruptly against you. We have not kept the commandments, yung statutes, yung ordinances which you have commanded your servant Moses. Ibig sabihin, matagal nyo nang binigay kay Moses. Matagal na namin alam yung commands na yan, pero lagi namin ni-ignore niyan, binabaliwaya niyan. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang tingin talaga ni Nehemiah sa sarili niya ay sobrang makasalanan. Na kung meron silang deserve, hindi lang great trouble. Ang deserve nila, punishment and death. Yun yung tingin niya. Sobrang tindi ang kasalanan namin. But Lord, we are still
alive. You are merciful. You are keeping your covenant. Bakit? Kasi the following verse, mamaya makikita natin, yung following verse, sinabi doon, kung papasaway talaga kami sa iyo, Panginoon, ipapunish mo kami. And you have kept that covenant. But you have added that mercy. Ano yung mercy na yon? Kung kami ay susunod sa iyo, ibabalik mo kami sa piling nyo. Kung kami ay magsisik sa inyo, kahit gaano kami malayo, ibabalik mo kami. Yun po ang mercy ng Panginoon. Well, anong kinalaman yan sa pagsubok natin ngayon? Pastor, nangyayari yan noon. Ngayon ba, ibig mo ba sabihin, Pastor, na kaya tayo binabagyo dahil sa kasalanan ng taga Isabela, taga Catanduanes, taga Bicol? In fact, naalala ko nung dumindol sa Haiti way years back, merong isang talk show host sa 700 Club sa US, si Pat Robertson. Ang sinabi niya, kaya nagkaroon ng malakas na lindol sa Haiti dahil sa idolatry nila. Punishment yan, judgment yan ng Panginoon. And there are people who think na yung nangyayaring mga pagsubok sa atin ngayon ay judgment ng Panginoon. Ang tanong, tama ba sila? Or sobra sila mag-isip na it's just science? That's the reason kung bakit nangyayari to. Na kaya tayo nababagyo lagi sa Pilipinas dahil nandun tayo sa Pacific Ocean, and science says na talagang daanan niya ng typhoon. Talagang may hangin dyan. Science lang ba? Or dahil ba yan sa judgment ng Panginoon? Sorry, may malakas na yan, judgment. Okay. When we look at how Nehemiah sees it, hindi niya sinabi, Lord, natural lang na kami ay under ng Persia, mahihirapan kami. No. He recognizes it as judgment. And I believe na magandang examine natin ano nga ba ang tingin ng Panginoon sa atin, lalo na sa panahon na to. And what suffering does, it is forces us to examine this. Because when we don't suffer, when we don't experience calamity, hindi natin naiisip itong mga bagay na to. But when we suffer, we realize na yes, there is a problem. And yes, suffering reminds us na we are living in a broken world dahil sa kasalanan ng mga tao. Normal yon. Totoo yon. Because of Adam and Eve's sin, sabi sa Romans chapter 8, the whole creation has been groaning, crying out. Bakit? Because the whole creation is broken because of man's sin, because of Adam's sin. Ibig sabihin, kaya tayo nagkakaroon ng lindol, kaya tayo nagkakaroon ng bagyo, dahil talaga we live in a broken world. Now, does it mean na yung nangyaring bagyo ay direct judgment? I do not know. But one thing I do know, ito yung for sure ako. If we compare what Scripture says, what the Lord has said in His law, at pag kinompare natin yan sa pamumuhay natin as a nation, guess what? You will see that we have been a nation of idolaters and adulterers. It doesn't mean na dahil may rebulto tayo sa mga churches, idolaters tayo. More than that, we have so many idols ngayon. Some of us, yung idolatry natin has been sports. Some of us, ang idolatry natin ay yung sports. Meaning, pag natalo yung team mo, hindi ka makatulog. No? O di kaya, idolatry natin, yung work natin, na pag tayo nawalan ng trabaho, parang di na tayo makahakbang. Idolatry natin could be our family. It just shows us, when we look at Scripture carefully, whether may pagyon dumating o hindi, the truth is, nagkakasala tayo lahat. We are sinful. But at the same time, the suffering that we have, despite yung nararamdaman natin, it also reminds us that God has not lost His godness, na hindi siya huminto pagiging Diyos. Bakit? Kasi kung tayo nakakaranas ng suffering, it is right dahil namumuhay tayo sa isang mundo ng puno ng kasalanan. But at the same time, kung tayo ay nabuhay, kung tayo nakakahinga pa kahit tayo nagsusuffering, it just shows us how merciful and how loving it is. Bakit? Kasi kung deserve talaga natin, anong deserve natin? Matagal na tayong wala dapat dito. Matagal na tayo dapat sa hell. I remember na meron akong kaibigan na nung pumutok ang COVID-19, tinanong niya ako, Kuya Jay, yung COVID-19 ba yan galing sa Diyos? Kung kayo itanungin yun, anong isasagot natin? Galing ba yan sa Diyos? A lot of people do not want to say galing yan kay Lord. Or gusto nila sabihin inalaw yan ni Lord o di kaya, but the truth is, when you look at Scripture, walang nangyayari sa mundo na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. And if God has allowed this pandemic na mangyari sa atin, He has His purpose. At ano yung purpose niyan?
katulad ng in-express ni Nehemiah, most likely, ang purpose ay ipakilala kung sino siya. Siya ang tunay na Diyos. Hindi yung trabaho na nawala, hindi yung economy na akala natin malakas, hindi yung sports, no? Na akala natin every year magcha-champion yung team natin. He's showing that He's God, not us. Pero pangalawa, He's showing how deep our sins are. That suffering forces us to examine ourselves with the Scripture and say, Lord, tama ba ang pamumuhay ko? And when we look at Scripture, we see na marami sa atin, and even our kababayan, talagang marami pagkukulang dyan. Maraming pagkukulang dyan. So let us, ang response natin, katulad ni Nehemiah, let's remember, during this time of calamity, let's remember who God is and who we truly are. And finally, and the last, salamat Pastor, last na, 11:07. So thank you for bearing with me. Number 3, ano ba yung aim natin sa calamity? And that's an important question. Tuwing may calamity, bakit tayo tumutulong? May aim tayo. Pero ano naging aim ni Nehemiah? His aim was not just to help, to rebuild, but to really act on something that is far more important than anything else. It's to act according to God's promise. So verse 8, sabi niya, in-remind niya or sinabi niya sa Panginoon yung promise ng Panginoon, Lord, sabi mo, kung unfaithful kami, is-scatter mo kami, but if you return to me, sabi mo sa amin, if we keep your commandments, kahit malayo kami, ibabalik mo kami sa paanan mo, and you will give us a place where you have chosen as your dwelling place for your name. So what Nehemiah is saying, Lord, kaya ako mag-act dahil pinangako mo. Hindi dahil may kalakasan ako to change the world or to make a difference in my community, kundi dahil may pinangako ka, Panginoon, and I'm acting on that promise. Ano yung acting niya? Now, ito yung servants mo, Lord. Ito yung people mo. You have redeemed them by your great power, by your strong hand. Lord, this is what you have done for them. Ito yung prayer ko ngayon. Ano yung prayer niya? Towards the end, you hear, let your servant prosper this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man. Sino tong man na to? Ano ba talaga pinagpa-pray ni Nehemiah? Sinabi niya sa dulo, for I was the king's cupbearer. Apparently, ang desisyon niya, nung narinig niya may calamity, hindi sapat para sabihin niya, okay, Hanani, kayo na nagbalita sa akin, bibigyan ko kayo ng pera, bumalik kayo, gawin niyo yung kailangan niyong gawin. Ako mananatili akong king's cupbearer. He was so burdened to the point na hindi siya papahayag na wala siyang gawin mismo, na hindi siya bumalik sa bayan niya mismo. And the next chapter, we know what he did. And what was he doing in chapter 1? He's praying for what he was going to do. He was going to go to the king and ask permission na payagan siya bumalik sa bayan niya to rebuild the wall of Jerusalem. Yun yung hihilingin niya. What was he doing? He was acting on God's promise. He was acting on God's promise. He did not say, ito yung hindi niya ginawa. Hindi niya sinabi, Lord, alam ko ito yung promise mo, pero Lord, busy ako sa kaharian ng king ko. Hindi niya sinabi, Lord, sorry, hindi ako pwede bang bigay ko na lang? May ginagawa ako eh. Importante to, King's Cupbearer, baka nga mas may influence ako dito. He did not say that. His heart, he wanted to do God's will. He knew what God said, who God is, at gusto niyang bumalik at maging part ng pag-fulfill ng promise ng Panginoon. And that's our problem most of the time. At times, may mga ilan sa atin, or even ako, na we know God's promise. Pero ang paniniwala natin, kung talagang pangako yan ng Panginoon, kaya niyang i-fulfill yan kahit wala akong involvement. Kahit wala akong involvement. Gumunaw yung nagkaroon ng problema, wala pa akong mabigay ngayon. Si Lord nang bahala, magpapadala siya ng ibang tao doon. Let's look at gospel. Let's look at preaching the gospel. Katulad ng sinabi natin before about our families. Lord, yung family ko, kailangan nila ng gospel, pero for sure, tutuparin mo yung promise ko mo na if I believe in the Lord Jesus, you will save me and my household. Pero Lord, use someone else. And what I remember saying before, we will repeat again. It's ironic that we believe that when it comes to personal blessing sa atin, pangako ni Lord, we work hard na ma-attain yung blessing na yun. We do everything we can, tayo personally, para ma-attain yung blessing para sa atin. Pero kapag para sa iba,
Sinasabi natin, Lord, gawin mo yan kahit wala ako. But not Nehemiah. Nehemiah, he was willing to say, Lord, use me. Now, sinasabi ba natin, lahat tayo umuwi, tumulong sa bayan natin? No, hindi yun yung sinasabi. But do we have a heart na kung saan umiiyak tayo na we want to do everything para matulungan yung mga nakaranas ng calamity? And if yes, praise God. If not, let's examine our hearts. Let's examine our hearts. But finally, and here's a little spoiler alert. Dito tayo magtatapos. Ang tanong, naging successful ba si Nehemiah? The answer is yes and no. Chapter 2, naka-request siya sa king. Chapter 2, naka-uwi siya. Chapter 3, na-rebuild nila yung wall. Chapter 4, may nangontra. Chapter 5, nagkaroon ng mga ibang issues. Basically, na-rebuild nila yung wall. So yes, in terms of rebuilding the wall, in terms of protecting God's people, naging successful sila. But guess what? Towards chapter 13, meron mga ilan na namumuhay sa kasalanan. They had taken foreign wives. They had taken wives na hindi dapat nila kunin. They were living in sin. Anong pinopoint doon? Ito yung problem natin, mga kapatid. A lot of us, we are willing to help physically. Pero when it comes to the spiritual life, humihinto tayo. When it comes to the thing that matters most, humihinto tayo. Nehemiah was able to give them protection from their physical enemies by building a wall. But he found it difficult to protect them spiritually, to protect them from sin. And though the physical enemies were not able to go through the wall, sin was able to go through the wall. And it's a reminder to us, mga kapatid, yes, maganda yung ginawa natin, tumulong tayo sa mga mahal natin sa buhay. Pero kung hanggang doon lang tayo, hihintuin natin doon, mga kapatid, we miss the main thing of what it means to be charitable. We miss the main thing of what it means to love. If we truly love, we do not stop in addressing their physical needs. If we truly love, we address the greatest need that they need, which is a redemption from their sins, which is a fulfillment of their spiritual hunger, which is a satisfying of their spiritual thirst. And there's no one else who can save them apart from Jesus Christ. Marami sa mga kababayan natin, hindi lang gutom physical, gutom sila spiritually. And they need the bread of life that their hunger may be filled. Marami sa mga kababayan natin, they are lost in darkness. And they need the light of the world to shine a light on them. That they may see that there is salvation only in Christ. Ang tanong, mga kapatid, hanggang saan tayo tutulong? Will we stop at physical or we will continue to help them see that there is that Savior who can save them not only from their present calamities, but from an eternal calamity that is coming, which is the punishment or the wrath of God. Let us pray. Aming dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat dahil ginagamit niyo po kami para tumulong sa kababayan namin. Salamat po, Lord. But Lord, let our help not be limited, O Lord, sa physical. Let us push on, let us press on, O Lord, let us groan and pray for them, that not only may they know that there is one who loves them enough to give them food, to give them clothing, to give them a roof on their heads. There is someone who loves them, that he is willing to die for their sins, that they may know God, that they may be with God for eternity. Lord, use us to do our part, to share the word, to share the gospel to our loved ones, to invite them, Lord, to have these Bible studies, for that is your will. That is what it means to be truly charitable. Thank you, O Lord. Thank you for your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Napakaganda po ng mensahe nating napakinggan at nawa po ay muli manatili po to sa ating mga puso at isagawa po natin. Can we all bow our head and let's close our eyes in closing? In this moment of silence, kung ano man po yung nararapat na baguhin po natin sa ating spiritual na buhay when calamity comes. Marami po ito. Marami pa mga susunod. And we have experienced that. We have history that we always experience it.
Dalangin natin sa Panginoon na baguhin yung ating pananaw, yung ating pag-response whenever yung ating mga kababayan or anyone or loved ones experience this kind of distress. Lord, we praise you. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Salamat po, Panginoon, sa aming pakikinig ay hinihipo nyo, kinakausap nyo ang aming mga puso. At salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan nyo po kami ng bagong direction, ng bagong pananaw kung paano kami mag-respond sa mga ganitong sitwasyon. Salamat po kay Nehemiah na naging example, Panginoon. At nawa, O Lord, hindi lamang po sa mga physical na pangangailangan, kundi yung patuloy po namin naririnig palagi na gamitin niyo po kami na may bahagi yung mabuting balita ng kaligtasan, O Diyos, sapagkat ito ay mahalaga. Mahalaga, Panginoon, na sila din ay magkaroon ng relasyon sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Tanggapin sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at patuloy po namin idinadalangin ang aming po mga buhay, ang aming mga trabaho, ang aming mga employer, Lord. Ang aming mga mahal sa buhay, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa amin. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present your faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God bless you all.